ko dito, inedit ko yung video ni Khalil kasi gumawa kami ng advertisement. O, kung maalala nyo, nung nag-celebrate ng birthday si Kyle, nung September 2020, yun, Friday yun. May assignment si Khalil na advertisement. Kailangan gumawa ng advertisement. So, habang nagluluto si Mika ng french fries noon, gumawa kami ng advertisement. Ngayon, moms, nung linggo, sabi kasi ni Khalil, ipapas niya ng Monday. So, pagkagaling ko ng hospital, ginawa ko kagad, inedit ko kagad yung video na yon, advertisement. After kong ma-edit yung video, tinawag ko si Khalil, sabi ko, i-check niya, panoorin niya kung meron pa siyang gustong idagdag or ibawas, ganon. Kung okay na sa kanya yung editing, yung pagkaka-edit ko. Bago niya ipas kay teacher. Ngayon, moms, napansin ko yung kamay ni Khalil dito sa may wrist may bilog. Buso, halika din takot ako, moms, kasi uso sa amin. Alika, bakit ang anak yung kamay mo? Kanina ibang vlog ito. Kanina yun. Dali na, halika dito. Pakita ka dito. Ito, ma'am, si Khalil. Halika dito, lapit ka, makapagpakita ka. Ito pala si Khalil, moms, inano to sa school. Nag-dental medical sila. 60 kilos daw to. Kaya sabi ng mga doktor na kaso kanina, magbawas na siya ng timbang kasi big na siya. Tignan niyo, ma'am, siya, ilapit. So, ngayon, moms, nung nag-iisip ako, nung nakita ko yun, natakot talaga ako kasi sa amin, nasa lahi namin yung mga bukol-bukol. Ako nga, moms, may bukol ako dito sa tagiliran. Tagal na to ba? Parang 1 year old, 2 years old pa lang si Kalin nung natuklasan ko to. Ito, dito ko, moms, medyo masakit yan pag nahawakan. Tapos, pag malamig o na-stress ako, pitik ng pitik, sobrang sakit ng kirot niya. Pero nung pina-check ko to sa doktor, ang sabi ng doktor, ayaw niyang tusukan para kuhanan ng laman kasi baka mas lalo pang, pag nagalaw, mas lalo pang hindi maganda effect. Sabi niya, inuman ko lang daw ng mefenamic acid pag intolerable yung sakit. Yon. Pero pag tolerable naman, hindi ko siya iniinuman, pero ang sakit talaga pag kumilo siya, parang may sumusundot sa'yo sa tagiliran, parang tinutusok ng karayom, ganun. Ngayon, nung nakita ko kay Khalil yun, hinawakan, akala ko pa nga, ma'am, yung pagkaganon ko, akala ko nadaplisan ng ng buto. Pero sabi naman ng anak ko si Mika, kung naano ng buto, di sana na magana. Masakit. Wala. Katawakan mo, hindi namumula, ma'am. Hawakan mo kahit sa part, mismo dun sa bukol, hindi masakit. Tapos sabi ko, ba't hindi mo sinasabi sa akin may bukol ka? Hindi rin pala niya napapansin. Kahit naliligo siya, hindi niya, ma'am, siya papansin. Ako lang talaga nakapansin ng linggo. At totoo lang, ma'am, parang na-depress ako nitong mga nakaraang week. Kasi inaalala ko si Khalil. Mag-work ako, naiiyak ako, tapos naglalaba, naglilinis, naiiyak talaga ako kasi syempre, bata pa, tapos ba't nagkaroon siya ng ganun, hindi ko alam. Though, syempre, may possibility magkaroon talaga siya, kasi both side kahit naman yung sa side ng dad niya, may mga bukol-bukol din sa kanila. Ngayon, pero syempre, alam natin pag may bukol na ganyan, nakakatakot, isipin kagad natin, nag-overthink na kagad tayo na baka cancer, mga ganun, ma'am. Ngayon, hindi ko siya mapa-check up kagad kasi, ma'am, nag-absent na siya dati. Kung napanood niyo sa vlog ko, nag-absent na siya dati dahil sa ubo niya. Ngayon, ang uwian niya, ma'am, is 4 o'clock ng hapon. So, kahit mag-rush kami sa doktor, hindi na tayo aabot sa doktor kasi yung ibang doktor, nagka-cut off na ng 4 or 4:30. Ngayon, nakatatakot pa ako, ma'am, kasi yung bukol niya hindi masakit. Yun nga daw ang nakakatakot, yung hindi masakit na bukol. Mas mainam pa nga daw yung masakit na bukol or gumagalaw, ganyan. Ngayon, moms,
talaga nag-o-overthink talaga ako. Nagtatrabaho ko, lumilipad utak ko, kaya lang, syempre, ayokong pabayaan ng work ko, kasi syempre, pag nagkaroon tayo ng aberya sa work, mas lalo tayo magkakaproblema. Ngayon, lagi ako nagising, hindi na ako makatulog sa gabi. Ang aga ko pa nagigising, minsan 11 gising pa ako, isip ako ng isip. Kaya gagawa ko, minsan pag nagigising ako ng alanganing oras, nagdadasal na lang ako. Humihingi ako ng ano na sana, okay lang to, hindi siya, siyempre takot talaga ako, ma'am. Kahit sabihin yung napaka-OA ko, ganun talaga pag nanay ka. Ngayon, hindi nyo rin maiiwasang hindi ako mag-overthink kasi may bukol din ako. Nasa lahi namin, nasa lahi ng dad niya. So, siyempre tatakot ako. Ngayon, inantay ko lang talaga mag-Sabado. Ngayon, ang ginawa ko, ma'am, pumunta kami ng doktor kaninang umaga. Nag-leave ako. Sabi ko sa boss ko, papacheck up ko yung anak ko. Nagpa-check up kami, ma'am, kaninang umaga. Pinakita ko kagad. Saka pala, ma'am, inuubo na naman. Kagagaling pa lang ubo. 1 week pa lang siyang hindi ko naririnig inuubo. Inuubo na naman. Kagabi, puyat na naman ako kasi ubo ng ubo, iniihit ng ubo. Kaya ang ginawa ko, ma'am, bumangon ako, kumuha ko ng langis ng nyog ulit. Ang lamig-lamig talaga ng likod niya. Tapos nilagyan ng langis ng nyog hanggang sa pinainit ko yung likod niya. Doon lang siya tumigil sa pag-ubo. Kaya sabi ko talaga, ipapacheck up ko to. Lahat na ipapacheck up ko. Sabihin ko, bumalik na naman yung ubo niya at the same time, yung bukol. So, yun, ma'am, sa ubo niya pala, clear naman ang lungs niya. Kaya lang, ang sinasabi sa akin ng doktor, ma'am, mag-ingat siya, wag mag-alis muna ng mask kasi nga, nagkaroon siya ng acute bronchitis. Hindi pa totally heal ang kanyang lungs. So, as much as possible, wag siya magpapabasa kung ganitong umuulan, tapos mag-mask kasi siya kumbaga open to infection. Sabi nga niya parang sugat yan, ma'am, sabi niya na nasugat, tapos kumbaga sa nag-heal pa lang, hindi pa siya total. Kaya pag naganyan mo lang yan, sensitive, di ba, dudugo na naman yun, parang ganun, parang sa sugat. Ganun din daw po ang lungs. Ngayon, 1 month daw po ang niyan, ang paggaling. Kaya ang nangyari, ang dali niyang kapitan. Kung inuubo mga kaklase, maa-absorb niya kagad yung bacteria o virus. Tapos, mabasa lang siya ng ulan, uubuhin kagad, lalamigin. Ayun nga, ma'ams. Ngayon, nung binigyan lang siya, sabi niya maglagundi na lang siya. Kasi sabi niya ng doktor, may plema po ba siya? Kasi sabi ni Khalil, ma'ams, kagabi, pag umubo siya, parang may plema na naman dito. Though, sabi ng doktor, malinis naman ang lungs niya, binigyan na lang siya ng lagundi tablet. Tinanong siya kasi, ilang kilo ka na, sabi. Ilang taong ka na, sabi niya 14, tapos ilang kilo ka na, sabi niya 60, kasi kaka-medical lang nila nung nakarang araw sa school. Ngayon, sabi niya, masyado kang malaki, sabi niya. Bawas, sabi niya, mabigat ka pa sa akin, sabi ng doktor, ayun. Tapos, ma'am, kailangan lagi nakamas talaga. Ngayon, naalala ko, nung mga bata si Mika at si Kyle, ang ginagawa ko pala pag ganyan, dire-diretso inuubo, nakalimutan ko kasi, pagising ko na madaling araw, naalala ko yung lola ko, kasi ganun ang ginawa ng lola ko, yung mag-grate ng luya, tapos pipigain, yung katas ng luya, lalagyan ng konting-konting flour, tapos imimix yun, pag lumapos siya, mams, ilalagay sa tela, kahit anong retaso, ilalagay dun, dalawa yun, mams, ilalagay dun sa likod, para mainitan yung baga. Pag yun tumigas, mams, ibig sabihin nun, mapakalamig talaga ng likod. Bigla ko lang naalala, kasi nung nakakaraan, nung nalaman kong may bukol si Khalil, nung nagdadasal ako, naalala ko yung lola ko. Sabi ko, nung kinakausap ko yung lola ko, sabi ko, tulungan niya ako kay Khalil kasi ba't nagkaroon ng bukol, ganito. Ngayon, pagising ko ng umaga, na madaling araw, naalala ko, painumin ko nga ng dinikdik na ampalaya. Maganda yun, moms, kasi pag inuubo rin ng bata, kasi si Mika at Kyle noon, ganun ang kasama sa vitamin, pinaiinom ko, kaya malalakas ang resistensya. Ito nga palang Khalil na to, hindi ko pala napainom ng ganyan ng baby. Kaya ngayon, painumin ko. Kaya bumili ako ng 2 tali ng ampalaya. Ididikdikin ko. I-extra ko kasi may extractor kami. Extra ko, painom ko sa kanya para pati yung bukol niya ay mawala. So, yun nga, ma'ams. Nung sabi nga ng doktor, yung bukol niya, ng pagkakita, hinawakan. Tapos na niya matigas. Pero, sabi naman ni doktora, hindi naman, sabi niya, hindi naman siya nakakatakot. Don't worry, sabi niya, hindi yan nakakatakot, sabi niya, mga lang yan, benign, parang ganon.
parang cyst lang siya. Ngayon, nagkakaroon daw po talaga ng ganyan sa ganito, ma'am, kasi ano, ang sabi, minsan parang wala lang, basta magkakaroon na lang ng ganyan, walang reason, walang ano. Ngayon, minsan daw yan kung hindi dito sa wrist, sa kamay, sa ganito ng kamay, ma'am, sa mga siko, basta sa mga part na may buto, ganyan. Basta na lang siya magkakaroon dito sa ganito. Tapos, kusa rin siyang mawawala. Ngayon, pero gusto ni doktora ipa-ultrasound kasi ma'am, gusto niya malaman kung water ang nasa loob ng bukol or buto. Kasi kung buto daw, i-refer niya kami sa orthopedic. Parang ganon. Eh di naghanap kami ng ano, ma'am. Ngayon, doon sa, sa konsulta medisina, doon sa may yun, Maharlika, doon ko siya dati pina-check up ng yung nag-ubo siya. May record na siya doon. Kaya doon ko siya dinala kanina. Kaso, wala daw magbabasa, walang na ultrasound, wala yung kasi soft tissue ultrasound ang pinagawa sa kanya. Wala daw magre-read. Yun ang sabi. So, pumunta kaming AMDC. Sa AMDC, wala ring doktor na magre-read yung gagawa ng niya, ng ultrasound. Ngayon, ma'am, napunta kami doon sa may session diagnostic center. Doon kami nagtagal. Pang number 9 kasi siya. Tapos, nung nakita nung doktor, nung pinakita, sabi niya, ay, wala yan, ma'am. Ano lang yan. May sinabi siya, cyst yan, ma'am, sabi niya. Tawag dito. Ang sabi, ganglion cyst, yun ang sabi. Pero sige, natin ultrasound. Ito siya, ma'am. Yung in-ultrasound siya, pinapaliwanag sa akin ng doktor. Ito yun. Ito yung nangyari kay Khalid. So, ang explanation ni doktor, yung nag-ultrasound, yun daw mga joints natin dito, ma'am, dito at dito, yung mga joints daw na yan, may nilalabas na fluid para magalaw natin to, para hindi maganit, di ba? Ngayon, ma'am, saan nangyari? Minsan nasusobrahan daw ng secretion of fluid. Yun yung nangyari kay Khalil. Kaya dito siya nabuo. Yun. Pero sabi, kusa siyang maaalis. Pero ang tignan daw dyan, kung lalaki, tatanggalin. Pero kung di naman, ganyan lang din siya, hayaan na lang din daw siya. Tapos ma'am, sabi pa pala nung doktor, chinek niya dito sa ultrasound. Chinek niya sa ultrasound, ma'am, nung doktor, kung may naka-connect na ugat, wala. Kaya safe daw siya. Walang, kaya tuwan-tuwa nga ako, ma'am, siya. Pero yung bump niya, nagsusukat ng 1/0.54 cm. Yun ang sabi. No intracystic vascularity demonstrated with color flow study. About finding likely may relate a ganglion cyst. So, okay naman siya, ma'ams. So, yung physician si Dr. Tandok. Right wrist sonogram ang ginawa sa kanya. So, na ako dito, ma'ams. Kumampante na ako, tsaka sobrang masaya ako kasi kahit gumastos kami, 1,000 yung binayaran ko dito, ma'ams. Sobrang masaya ako kasi hindi na ako mag-overthink. Siyempre, wala namang nanay na gusto may sakit anak, 'di ba? So, ayun lang, ma'ams, yung namin. Kaya kaya lang kanina natatawa ako sa kanya kasi daing sa akin, complain ng complain, ma'am, gutom na ako. Ang tagal kasi ng doktor. Kaya pero okay na rin yung worth the wait naman kami. At masaya na ako. Kasi kahit hindi pa nga ng ultrasound, sinasabi na ng mga doktor, walang problema. Pero, since, yun nga, mas maganda, nakita sa ultrasound, para ngayon, kusa daw siyang mawawala. So, ngayon, ma'am, sa Sabado, ipapa-read ko ulit ito sa doktor, para makita, kasi baka, tanungin natin kung, wala rin naman bawal daw na gamot, wala rin naman, kasi hindi naman masakit, wala naman siyang, hindi naman, wala namang linsad na ugat, ay na buto, o ugat, wala. Papabasa ko ulit, balik kami sa doktor, dun sa pinag-una namin pinuntahan, kasi gusto niya makita to. Babasahin daw to, ma'am. So, babasahin ito, malalaman namin, alam ko naman na sasabihin, kampante naman ako, siyempre ganun din sasabihin yan, pero, tanong ko lang din sa doktor kung, para mabilis na matunaw, meron ba kaming mapapainom na gamot, ganon. So, yun lang, ma'am, yung hindi ko pa binablog kasi ayoko pa siyang, kasi kapag iba-vlog ko yung nakita ko kay Khalil, baka mamaya kita niya iyak-iyak ako dito. Pero ngayon, okay na ako, masaya na ako na walang sakit yung anak ko, kaya yung na lang niya, yung resistensya na lang niya, palalakasin ko yung resistensya niya.
Nag-chat din ako dun kay Dr. Atoy. Baka kilala niyo si Dr. Atoy. Isa siyang doktor ng naturopathic doctor ata. Yun, naturopathic doctor siya. So, meron siya mga ino-offer na mga vitamin na natural. So, para kay meron siyang ino-offer sa akin. Meron pang pinabibili sa akin mga worth 2,000 na gamot. Pero, i-check pa daw. I-send ko sa kanya rin tong tsaka sasabihin ko ang hina ng resistensya, konting kibot, inuubo. May gusto akong bilhin kay Khalil doon, worth 920. 30 capsule, twice a day daw yun na iinumin. Ano yun siya, ma'ams twin green, spirulina and chlorella. Yon, ganun siya. Mahal siya pero lalakas yung anti-cancer yun, anti-diabetes, marami siya, ma'ams. I-google niyo yun, si Dr. Atoy. Tapos, ma'ams pala, sabi po pala ng doktor, dahil nga binigay siya ng Lagundi, yung kanyang, umiinom kasi siya, ma'ams, ng sodium ascorbate plus zinc. Pinagta twice a day siya habang hindi pa siya nakaka-recover. Pwede daw yun, hindi daw siya ma-overdose doon. Habang ganyan pa si Khalil, habang ganito yung weather natin, kasi baka pwede rin nakuha niya sa weather natin, kaya daw ganyan siya, hindi ma-stable yung ng health niya. Inumin niya daw yun morning and evening. So, yun lang, moms. Kaya okay na ako, balik na lang namin to on Saturday ulit. Pero may parade si Khalil ng sa Saturday, hindi ko na pa sasalihin kasi nga hindi pa siya fully recover. Hindi ko na, tsaka exam nila ng Monday, next week. Bali, ma'am siya, parade ng Boy Scout, Girl Scout ng October 5, Sunday yun. Sunday ba, anak? Ay, Saturday pala yun, ma'am, yung Tapos, ma'am, siya 7, 8, 9 exam nila. Kaya, hindi ko na siya papapasukin. Hindi ko na siya pa-attend. Total, nag-attend naman na siya sa convention. Tama na muna yun. Tsaka, hindi pa nga siya na fully recover. Kasi, ma'am, siya nakakatakot dyan dahil hindi pa fully recover yung kanyang lungs. Kapag naharap yan sa mga tao, sigurado yan, mamaya may bacteria yung nakakaharap natin tao. Hindi naman natin masasabi. Okay, may virus. Aanuhan na naman, iinuman. Okay lang yung may pera namang, kahit pa paano may pera naman tayo, okay lang na bumibiling gamot, nakakatakot lang kasi yung katawan. Pero believe ko naman, moms, nagkasakit ng inubo ng almost 2 weeks. Pero tinan nyo, 60 kilos pa rin. Pero sabi ng doktor, sabi rin nung nag-ultrasound, bawasan na ang carbo kasi sobra na yung kanyang kilo sa edad. Hindi na siya Tapos ang kanyang weight, height 5'1". Yun. Grade grade 9. So, yun lang, ma'am, siyang ating vlog. So, ayun lang, pasalamat lang ako talaga at wala na siyang So, yun mga ma'am. So, see you on my next vlog.